President Marcos' chief legal advisor warns against efforts to spare Vice President Sara Duterte from impeachment complaints. Juan Ponce Enrile made those remarks as pro-impeachment groups urge congressmen not to delay actions on the complaints. Vivian Gudia reports. Well, JP is one of our best legal thinkers in the country. Will be very problematic. Wala ng congressman, wala ng senador dahil nangangampanya na sila. Hindi tayo makakapagbuo ng quorum. And so as a practical matter, the timing is very poor. Isang nakakagulat na balita mga kaibigan na tila nagbago ang ihip ng hangin dahil si Pangulong Bongbong Marcos ay tila ba gusto nang makulong si VP Sara? At ano ang matalinong payo ni Enrile na hindi mo dapat palampasin? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Sa gitna ng mainit na balita tungkol sa impeachment na isinusulong laban kay VP Sara Duterte Carpio, isang matalinong payo mula kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang umalingaw-ngaw. At hindi ito simpleng opinyon. Ang tanong, tama nga ba si Enrile? At sumasang-ayon nga ba si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang Iglesia ni Cristo ay may punto? Sino ang INC sa usaping ito? Maraming nagtatanong, ano nga ba ang papel ng INC dito? Ang Iglesia ni Cristo na kilalang may malawak na impluwensya sa politika ay mariing tumutol sa impeachment laban kay VP Sara. Sa kanilang National Rally for Peace, sinabi nilang maaaring magdulot ng masalimuot na epekto sa bansa ang naturang hakbang. Pero bakit? At dito papasok ang babala ni Enrile. Ang impeachment ay isang legal na proseso, hindi isang laruan, ika pa ni Enrile. Ngunit ang mas nakakabahala, ayon sa kanya, ay ang posibilidad na magtakda ito ng mapanganib na president. Kung susundin ang ganitong argumento, ang bawat susunod na administrasyon ay maaaring maipit sa parehong sitwasyon, isang cycle ng walang katapusang impeachment. Pero sumasang-ayon ba si Pangulong Bongbong Marcos? Habang nasa Leyte para sa turnover ng pabahay para sa mga biktima ng Yolanda, binigyang pansin ng Pangulo ang opinyon ni Enrile. JPE is one of our best legal thinkers in the country. Tama siya, magiging problematic ito. Pero hindi rito natatapos ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi niyang may mandato ang Kongreso sa pagproproseso ng impeachment cases. At dito nagiging mas interesante ang usapan. Sakto, timing ang problema. Para sa Pangulo, hindi raw angkop ang timing ng impeachment laban kay VP Sara. Wala ng congressman, wala ng senador, dahil nangangampanya na sila. Hindi tayo makakapagbuo ng quorum, sabi niya. Kaya naman, bilang praktikal na usapin, ang impeachment ay tila isang malabong usapin sa gitna ng papalapit na halalan. Dito pumapasok ang matalinong payo ni Enrile. Ngunit ano nga ba ang dapat gawin? Ayon kay Enrile, ang impeachment ay hindi dapat gawing shortcut sa pag-aalis ng opisyal na walang sapat na ebidensya. Sa madaling salita, hindi ito dapat iasa sa opinyon ng sinuman, kahit pa ito ay mula sa isang malawak na organisasyon tulad ng Iglesia ni Cristo o ang INC. Ngunit paano kung ito ang mangyayari? Habang may malinaw na pahayag ang Pangulo na hindi sang-ayon sa timing ng impeachment, ang tanong ay nananatili. Ano ang magiging epekto ng posisyong ito sa politika ng bansa? At higit sa lahat, paano ito tatanggapin ng publiko? Kung may natutunan tayo rito, ito ay ang kahalagahan ng maingat na pagsusuri sa bawat kilos, lalo na kung ito ay may implikasyon patungkol sa politika at implikasyon sa pambansang usapin. Sa dulo ng araw, mahalagang magtanong, ang impeachment ba ay para sa bayan o para sa pansariling interes? Kaya naman, bago ka magbigay ng opinyon, magtanong ka muna, kanino ka papanig? Kay Pangulong Bongbong Marcos, kay VP Sara, kay Enrile ba, o sa INC? Micah 6 verse 8, ipinakita ko sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon, kundi ang gumawa ng katarungan, ang magmahal sa kagandahang loob,
at ang lubakad ng may kapakumbabaan sa harapan ng iyong Diyos. Ang talatang ito ay isang paalala sa atin kung ano ang hinahanap ng Diyos sa bawat isa, lalo na sa mga namumuno sa gitna ng kontrobersya at diskusyon sa impeachment. Ang paggawa ng katarungan, pagpapakita ng awa at paglakad ng may kapakumbabaan ay dapat na manatiling gabay ng lahat, mula sa pinakamataas na opisyal hanggang sa karaniwang mamamayan. Ang katarungan ay hindi lamang para sa ilan, kundi para sa lahat. Ang bawat desisyon ay dapat itaguyod ang kabutihan at maiwasan ang pagkakawatak-watak. Ang talatang ito ay nagtuturo na ang tunay na pamumuno ay mayroong malasakit sa tao at laging nakaangkla sa utos ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang Diyos ng katarungan at kapayapaan. Salamat sa iyong mga salita na nagbibigay liwanag sa aming mga puso at isipan. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na naway bigyan niyo po sila ng maayos na pag-iisip. Naway kanilang maisapuso ang iyong utos na gumawa ng katarungan, magmahal ng kagandaang loob at lumakad ng may kapakumbabaan sa iyong harapan. Pagpalain niyo rin po ang aming bansa, lalo na sa gitna ng mga usaping ito. Bigyan niyo po ang aming mga lider ng malinaw na pag-unawa at malasakit sa mga mamamayan. Tulungan niyo rin po kami bilang iyong mga anak na maging mapagkumbaba at makiisa sa pagtutulungan para sa kapayapaan at kayusan. Para sa mga nakikinig at nanonood ng mensaheng ito, naway patuloy niyo po silang gabayan. O aming Panginoong Diyos, pagpalain niyo po sila ng karunungan, lakas at kapayapaan sa kanilang mga puso. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, sapagkat ito may ang samot na langin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus na siya ring aming tagapagligtas. Amen.